Naisip niyo na ba kung gaano katindi ang kayang gawin ng mga hayop para lang mabuhay? Paano kung sabihin ko sa inyo, may mga palaka na sadyang binabali ang sarili nilang buto para gumawa ng matatalim na kuko? O kaya naman, may mga butiki na kapag nasa peligro, nagpapaputok ng dugo mismo mula sa kanilang mga mata? Pakinggan mo, parang horror movie, script, pero ito ay tunay na nangyayari. Ang kalikasan ang pinakaimbentibo at kung minsan ang pinakamalupit na ay script writer. Ngayon, sasamahan ko kayo sa isang paglalakbay sa pinakamalalaman at pinakanakakagulat na bahagi ng mundo ng mga hayop. Titingnan natin ang 20 hindi kapanipaniwalang estratehiya sa kaligtasan na magpapabago ng inyong pananaw sa ebolusyon. Humanda kayong magulat dahil ang ilang taktikang ito ay talagang hindi masikmura ng isip. Sa tingin ninyo, alin sa mga baliw na pamamaraang ito ang pinaka-epektibo? Sama-sama nating alamin. Bago tayo magsimula, linawin muna natin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mabuhay sa kagubatan. Hindi lang ito simpleng labanan ng pangil at kuko. Ito ay isang tuloy-tuloy at kada segundong laro na mataas ang pusta. Buhay ang nakataya. Ang ebolusyon, ang bulag pero henyong tagagawa ng orasan ay naghasa ng mga mekanismo sa loob ng milyon-milyong taon para makapagpatuloy ang lahi ng iba't ibang uri ng hayop. Minsan, ang mga mekanismong ito ay elegante at maganda tulad ng camouflage ng isang snow leopard. Pero minsan naman talagang nakakabaliw at minsan nakakasuka pa. Ang mga estratehiyang ito ay produkto ng walang katapusang pagsubok at pagkakamali, trial and error. Ipinapakita nila na walang masyadong kakaiba o masyadong radikal na paraan. Basta makatulong ito sa iyo na abutin ang kinabukasan. Kaya kalimutan na ang lahat ng alam ninyo tungkol sa klasikong depensa. Sumisisid tayo sa isang mundo kung saan ang batas ay dinidikta ng dalisay na kabaliwan at henyo ng kalikasan. Sisimulan natin sa isang nilalang na mala-action hero, ang palakang buhok hairy frog. Oh, tama ang inyong narinig. Ang palakang ito na matatagpuan sa Central Africa ay nabansagan ng ganyan dahil sa kakaiba at tila buhok ng mga himulmol na tumutubo sa balat ng mga lalaking palaka. Pero hindi pa iyan ang pinakanakakabigla. Kapag nalalagay sa peligro, may ginagawa itong palaka na tiyak na ikikilabot maging si Wolverine ng X-Men. Hinihigpitan nito ang kanyang mga kalamnan ng sobrang lakas. Kaya ang matatalim na dulo ng kanyang buto sa mga daliri ay tumutulos, pumupunit sa balat, at nagiging tunay na mga kuko o claws. Isipin ninyo ang eksena, isang munting amphibian na sa sobrang desperasyon ay sinisira ang sarili niyang buto para lang may magamit na panlaban sa kalaban. Hindi lang ito simpleng depensa, isa itong matinding sakripisyo sa sarili. Hanggang ngayon, hindi pa lubusang tiyak ang mga siyentipiko kung nakakabalik pa ba sa loob ang buto na naging kuko o kung ito ay damage na panghabambuhay. Pero isang bagay ang sigurado, huwag na huwag kang magbibiro sa palakang ito. Handa siyang balian ang sarili, literal, para lang makapagpatuloy sa buhay. Ito ang tinatawag na natural na body horror. Kung hindi ka pa nagulat sa Wolverine Frog, baka naman humanga ka sa tinatawag nating vampire lizard. Kilalanin natin ang horned lizard o mas kilala bilang Phrynosoma na matatagpuan sa mga disyerto ng North America. Sa unang tingin, mukha siyang mabagal at walang kalaban-laban dahil sa mga tinik na nakabalot sa katawan niya, parang isang munting dinosaur. Pero kapag may predator, tulad ng coyote or fox, na sobrang lumalapit, ginagamit ng Phrynosoma ang isa sa pinakanakakakilabot na taktika sa mundo ng mga hayop. Bigla nitong pinatataas ang presyo ng dugo sa ulo
hanggang sa pumutok ang mga kapilaris sa sulok ng mga mata nito. Doon, bumabaril siya ng isang jet ng dugo sa layong hanggang 1.5 metro. At hindi lang ito basta-bastang dugo. May halo itong espesyal na kemikal na galing sa mga langgam na kinakain niya, na siyang nagbibigay dito ng napakaasim at nakakadiring lasa. Ang predator na biglang masalubong ng ganyang klasing madugong spray, lalo na kung tumama sa bibig, ay siguradong magugulat at maduduwal sa sobrang pagkadiri. Ito ang nagbibigay sa butiki ng mahalagang segundo para makatakas. Ito ay isang tunay na nakakagulat na halimbawa kung paanong ang ordinaryong biological na proseso ay pwedeng maging isang nakamamatay na sandata. At ngayon, sumisid tayo sa ilalim ng karagatan kung saan nakatira ang hagfish or kilala rin bilang isdang bruha. Ito ay isa sa pinakamatanda at pinakaprimitibong nilalang sa planeta at mayroon itong superpower na sabay na nakakabighani at nakakapandiri. Kapag nakaramdam ng panganib, naglalabas ang hagfish ng napakaraming malagkit na putik o slime mula sa espesyal na butas nito. Sa loob lamang ng ilang segundo, kaya nitong gawing makapal at malapot na gel ang isang balde ng tubig. Kapag sinubukang kagatin ito ng isang mandaragit, agad na mababara ng malagkit na masang ito ang bibig at hasang ng kalaban. Mag-uumpisa itong mabulunan at mapipilitang lumayo upang linisin ang sarili, habang ang hagfish naman ay tahimik lang na lumalangoy palayo. Ang pinakanakakatuwa rito, upang hindi ito mabulunan sa sarili nitong jelly, nagtatali ang hagfish ng sarili nito na parang buhol, at pagkatapos ay dumudulas ito palabas, at sa ganitong paraan ay nalilinis ang katawan nito. Napaka-epektibo ng slime shield na ito. Kaya pati ang mga pating ay mas pinipili na huwag na lang makipag-abala sa malapot at madulas na nilalang na ito. Survival sa pamamagitan ng pagpubulunan sa kalaban gamit ang sariling putik. Kalikasan, seryoso ka ba talaga dito? Sino ba sa atin ang hindi pamilyar sa kasabihang maglaro ng opossum, playing possum? Pero iilan lang ang nakakaalam kung gaano kaseryoso ang hayop na ito sa kanilang pag-arte. Kapag nakaramdam ng matinding peligro ang opossum, hindi lang ito basta hihiga at magpapanggap. Talagang pumapasok ito sa isang catatonic shock, isang reaksyon na wala na sa kanyang kontrol. Namamanhid ang katawan niya, nagiging parang salamin ng mga mata, at umaagos ang bula mula sa bibig. At bukod pa diyan, naglalabas din ang anal glands nito ng berdeng likido na may amoy bulok na karne. Halos hindi mo na makita ang paghinga nito at bumababa ang tibok ng puso sa pinakaminimum. Kadalasan, nandidiri ang mga maninila sa pagkain ng bangkay dahil iniisip nilang baka may sakit ito. Kaya kapag naispatan nila ang patay na opossum na ito, aalis sila at maghahanap na lang ng mas sariwang biktima. Pwedeng manatili ang opossum sa ganitong estado ng hanggang 4 na oras. Hindi lang ito basta paglalaro. Isa itong tunay na biological theater ng iisang aktor kung saan ang taya ay buhay at ang pangunahing premyo ay ang pagkakataong makita ang susunod na pagsikat ng araw. Ito ang pinakamataas na antas ng panlilinlang na perpektong ginawa at hinubog ng ebolusyon. Pati sa mundo ng insekto, may sarili silang mga henyo pagdating sa military engineering. Kilalanin natin ang bombardier beetle. Ang maliit na salagubang na ito ay may chemical weapon na tiyak na kaiinggitan ng mga secret service agencies. Sa loob ng tiyan nito, may 2 hiwalay na lalagyan, reservoirs, na puno ng iba't ibang kemikal, hydroquinone at hydrogen peroxide. Kapag nasa panganib ang salagubang, halimbawa
Sa salakayin ng isang gutom na palaka, hinahalo nito ang mga chemical na ito sa isang espesyal na combustion chamber. Idinadagdag din dito ang mga catalytic enzymes. Ang resulta, isang matinding chemical na reaksyon. Mula sa dulo ng kanyang tiyan, bumubulusok ang isang usok ng kumukulong. Nakakapasong likido na may temperatura na halos 100 degrees Celsius. Ang pagbuga na ito ay sinasamahan ng malakas na tunog, parang putok, at may kasama pang ulap ng singaw. Kaya nitong mag-spray ng hanggang 20 beses at tinatamaan pa nito ng eksakto ang direksyon ng kalaban. Para sa sino mang maninila, ito ay parang binuhusan ka ng kumukulong tubig na may halong sili sa mukha, sakit, gulat at paso. Garantisado, yan ang maliit pero napakalaking banta at chemical enterprise na may mga paa. Balik tayo sa ilalim ng dagat, kung saan matatagpuan ang isa pang maestro ng nakakagulat na atake, ang snapping shrimp o mas kilala bilang pistol shrimp. Ang maliit na nilalang na ito na may ilang sentimetro lamang ang laki ay may isang kuko na napakalaki at tila hindi na proporsyonal sa katawan. Pero ang kuko na ito ay hindi lang palamuti. Sa isang mabilis na pagpitik ng hipon, lumilikha ito ng maliit ngunit hindi ka panipaniwalang malakas na bubble sa bast ng singaw na tinatawag na cavitation bubble. Kapag sumabog ang bubbles na ito, naglalabas ito ng shock wave na kayang makapagpatulog o pumatay ng maliliit na isda sa malapitan. Ngunit ang pinakanakakagulat, ang temperatura sa loob ng bubble storm na ito sa sandali ng pagsabog ay umaabot sa halos 5,000 degrees Celsius sa loob ng isang iglap. Halos kasing init na yon ng ibabaw ng araw. Ang ingay na nililikha ng kuko ay umaabot sa 218 decibel. Mas malakas pa kaysa sa tunog ng pagputok ng baril. Ang mga kumpol ng mga hipon na ito ay lumilikha ng sobrang ingay sa ilalim ng dagat, kaya nakakaistorbo sila sa paggana ng mga sonar ng mga submarine. Isang maliit na hipon na kayang lumikha ng temperatura ng bituin at ng nakabibinging dagundong, hindi ba't isa itong kamangha-manghang obra ng ebolusyon? Kung agresibo ang mga naunang estratehiya, ang susunod naman nating bida ay mas pinipili ang taktika ng shock and distraction. Dito napapasok ang tinatawag nating sea cucumber o holothurian. Ang nilalang na ito na mabagal kumilos at kahawig ng uod ay tila madaling biktimahin. Ngunit kapag sinubukang kainin ito ng isang maninila, predator, gumagamit ang sea cucumber ng isang radikal na pamamaraan sa pamamagitan ng matinding pag-ipit sa kaniyang kalamnan, sige niyang inilalabas sa kaniyang puwitan ang bahagi ng sarili niyang lamang loob, ang malagkit at sa ilang uri nakakalason na lamang loob na ito ay ipinulupot sa umatake na nagbibigay ng sapat na oras sa naholoturian para makatakas. Ito ay maihahambing sa pagputol ng butiki sa kaniyang buntot, ngunit sa mas matindi at extreme na pamamaraan. Ang pinakanakakagulat, hindi ito nakamamatay para sa sea cucumber. Sa loob lamang ng ilang linggo, muling tumutubo, nagre-regenerate, ang nawalang lamang loob at nagpapatuloy siyang mabuhay na parang walang nangyari. Ang pagtatapon ng sariling bituka para lamang makaligtas, iyon ay isang antas ng sakripisyo na mahirap isipin. Muli, pinatutunayan ng kalikasan na wala talagang imposible. Pagdating sa mga hayop na nagpapasuso, pambihira talaga ang mga nakakalason o may lason. Pero iba ang kaso pagdating sa slow loris, ang kaibig-ibig na primata na may malalaking mata at matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Pero huwag kayong magpauto sa kanyang cute na hitsura. Dahil ang munting hayop na ito ay isa sa napakabibilang
na nakakalason na primata sa buong mundo. Sa bahagi ng kanyang mga siko, mayroon itong mga espesyal na glandula na naglalabas ng nakalalasong likido. Kapag nakaramdam ng panganib ang lori, dinidilaan niya ang mga glandulang ito para ihalo ang lason sa laway niya. Kaya ang kagat niya ay nagiging nakakalason. Ang toxin na ito ay maaaring magdulot ng anaphylactic shock sa tao at tiyak na nakamamatay naman ito sa maliliit na hayop. Ang mga inang lori ay pinapahiran din ng laso ng kanilang mga anak para protektahan sila mula sa mga predator habang naghahanap sila ng pagkain. Kaya, itong cute na malaking mata na nilalang ay isa palang naglalakad na biological weapon. Ito ay perpektong halimbawa kung paano ang isang kaibig-ibig na hitsura ay makakapagtago ng matinding panganib. Isa itong paalala na sa mundo ng wildlife, hindi dapat husgahan ang aklat batay sa pabalat nito. Ang pagsasakripisyo para sa kolonya ay karaniwan na sa mundo ng mga insekto. Pero ang mga sumasabog na langgam ng Malaysia, dinala nila ang prinsipyong ito sa mas mataas na antas. Kapag inatake ang kanilang bahay ng kalaban, gaya ng iba pang langgam na mananakop, ginagamit ng mga manggagawang langgam na ito ang pinakamatinding taktika ng depensa. Sa loob ng kanilang katawan, may mga malalaking glandula na umaabot sa buong haba, na puno ng malagkit at nakasusunog na likidong lason. Sa kritikal na sandali, hinihigpitan ng sundalong langgam ang kaniyang tiyan ng sobra hanggang sa literal na sumabog ang kaniyang katawan at ipinandidilig ang nakadikit na lason na ito sa lahat ng direksyon. Ang mga kalaban ay hindi na makakakilos at nalalason ng buhay na bomba na ito. Siyempre, sigurado ng kamatayan ito para sa langgam mismo. Ngunit sa halaga ng kanyang buhay, na ililigtas niya ang buong kolonya, ito ang pinakamataas na uri ng altruism na nakatanim na sa kanilang genetic code. Ang langgam na kamikaze na naghahandog ng sarili para mapigilan ang kalaban. Ganitong uri ng dedikasyon at katapatan ang talagang karapat-dapat hangaan. Ang pagbabalat kayo ay isang sining, at pagdating sa mundo ng mga hayop, mayroong isang di matatawarang maestro, ang kugita, cuttlefish. Ang cephalopod na ito ay maituturing na tunay na chameleon ng karagatan, ngunit ang kanyang kakayahan ay mas malalim pa sa simpleng pagpapalit lang ng kulay. Sa balat niya matatagpuan ang milyon-milyong maliliit na pigment cells na tinatawag na chromatophores. Bawat isa sa kanila ay kontrolado ng sarili nitong kalamnan. Ito ang nagbibigay daan sa kugita na hindi lang magpalit ng kulay, kundi makalikha rin ng mga komplikado at dinamikong disenyo sa kanyang balat. Halimbawa, parang tumatakbong guhit o kumikinang na batik. Kaya niyang maging perpektong kasing kulay ng buhangin sa ilalim ng mga koral o damong dagat sa loob lamang ng isang iglap. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Kaya ring baguhin ng akugita ang tekstura ng kanyang balat na lumilikha ng mga parang tinik at umbok para gayahin ang rehiyong nakapaligid sa kanya. Ginagamit niya ang mga kakayahang ito hindi lang para sa proteksyon, kundi pati na rin sa pangangaso at maging sa pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasama. Nagpapadala siya ng komplikadong signal gamit ang mga pattern sa kanyang katawan. Hindi lang ito simpleng camouflage, kundi isa itong parang buhay na video screen na kayang gayahin ang anumang imahe. Napakagaling! Paano nga ba makakaligtas sa matinding taglamig, lalo na kapag ang temperatura ay bumaba ng mas mababa pa sa zero? Pwedeng mag-hibernate o kaya naman lumipat sa mas maiinit na lugar. O mayroon ding opsyon na hayaan na lang ang sarili na mayelo. Iyan mismo ang ginagawa ng tinatawag na
wood frog na naninirahan sa North America. Pagdating ng taglamig, ang kamangha-manghang amphibian na ito ay hindi naghahanap ng malalim na taguan. Sa halip, hinahayaan lang niyang mayelo ang buong katawan niya. Titigil ang tibok ng puso nito, hihinto ang paghinga, at literal na magiging yelo ang palaka. Umaabot sa 65% o 65% ng tubig sa loob ng katawan niya ang tumitigas. Maaaring mamatay ang ibang nilalang kung ito ang mangyayari dahil sisirain ng ice crystals ang mga selula. Ngunit may malaking sikreto ang wood frog. Ang atay nito ay naglalabas ng napakaraming glucose. Ito ay tumatayong natural na antifreeze na nagpoprotekta sa mga mahahalagang organ at selula mula sa pagkasira. Kapag dumating na ang init ng tagsibol, matutunaw ang yelo sa palaka. Babalik ang tibok ng puso nito at magigising ito na parang walang nangyari. Ito ay isang kamangha-manghang halimbawa ng natural na cryoconservation sa kalikasan. Ang platypus ay parang isang hayop na pinagtagpi-tagpi mula sa iba't ibang nilalang. May tuka ng pato, buntot ng beaver, at mga paa na may web or pagitan. Ngunit, bukod sa lahat ng kakaibang katangian nito, may isa pa siyang sorpresa, ang kanyang nakalalasong mga tari. Ang mga lalaking platypus ay may guwang na mga tari sa kanilang likurang paa na may habang halos 1.5 sentimetro. Direkta itong nakakonekta sa mga glandula ng lason. Sa panahon ng pagpapares, ang mga glandulang ito ay gumagawa ng isang komplikadong timpla o cocktail ng lason. Ginagamit ng mga platypus ang sandatang ito kadalasan sa pakikipaglaban sa iba pang lalaki para sa teritoryo at sa mga babae. Bagamat hindi nakamamatay ang lason sa tao, nagdudulot ito ng matindi, halos nakakabaliw na sakit na maaaring tumagal ng ilang linggo. Ang lason na ito ay hindi mapapawi ng karaniwang pampawala ng sakit, kahit pa ng morpina. Ngunit, para sa mga hayop na kasing laki ng aso, ang turok mula sa tari na ito ay maaaring maging sanhi ng kamatayan. Dahil dito, ang platypus ay isa sa iilang nakalalasong mamal sa mundo. Nagpapatunay lang ito na kahit ang pinakakakaibang nilalang ng kalikasan ay maaaring magtago ng lubhang hindi ka nais-nais na sorpresa. Ang ating susunod na tampok ay nabubuhay sa ilalim ng lupa, halos bulag, at may balat na makulubot at higanting mga ngipin. Ang tinatawag na naked mole rat ay hindi maituturing na kaaya-ayang hayop, ngunit ang pambihirang galing nito sa pag-survive ay talagang nakakagulat sa mundo ng agham. Ang mga daga o rodenteng ito na matatagpuan sa Africa ay namumuhay sa malalaking kolonya, parang mga insekto na pinamumunuan ng isang queen. Ngunit ang pinakapuso ng lahat ay ang kanilang hindi kapanipaniwalang pisyolohiya. Una, halos wala silang pakiramdam sa sakit, lalo na kapag nasusunog ng acid. Pangalawa, sila ay hindi tinatablan ng cancer, resistant sa cancer. Sa buong kasaysayan ng pag-aaral at pagmamasid, wala pang ni isang kaso ng cancer ang naitala sa mga naked mole rat. At pangatlo, kaya nilang mamuhay sa mga kondisyon kung saan labis na mababa ang antas ng oxygen. Kapag kinakapos sa oxygen, ang kanilang metabolismo ay lumilipat mula sa glucose patungo sa fructose. Katulad ng sa mga halaman, nakakayanan nilang manatili ng hanggang 18 minuto na walang oxygen at walang anumang pinsala sa kanilang utak. Ang pag-aaral sa mga super kakayahan na ito ay inaasahang makakatulong sa mga tao balang araw sa paglaban sa matinding sakit at sa proseso ng pagtanda. Sa Australia, may natatanging ibon na nabubuhay sa gubat at kayang lokohin ang sinuman. Ito ang malaking lyrebird or kilala rin
bilang ibong lira. Bagamat ang sarili nitong huni ay sadyang malambing, ang tunay na galing ng lyrebird ay ang panggagaya. Kaya nitong kopyahin ng may kamangha-manghang katumpakan ang halos lahat ng tunog na marinig nito. Huni man ng ibang ibon, tahol ng aso, iyak ng sanggol, ingay ng chainsaw, click ng camera shutter, o maging car alarm. Walang tunog na hindi nito kayang gayahin. Ginagamit ng mga lalaking lyrebird ang talento na ito para akitin ang mga babae sa pamamagitan ng paglikha ng masalimuot at iba't ibang musika mula sa dose-dosenang tunog. Pero hindi lang ito para sa pag-ibig. Nagsisilbi rin itong paraan para mabuhay. Kapag ginagaya nito ang tunog ng mas malaki at mapanganib na mandaragit or predator, natatakot ng lyrebird ang sino mang gustong umatake sa kanya. Ito ay isang tunay na sound camouflage na nagbibigay kapangyarihan sa kanyang manipulahin ang takbo ng kanyang mundo. Isipin mo, naglalakad ka sa gitna ng kagubatan, tapos bigla kang makarinig ng tunog ng umaandar na makina galing sa itaas ng puno. Malamang wala yan. Ang lyrebird lang yan, nagre-rehearse ng bago niyang hit. Paano ka ba magna-navigate sa gitna ng matinding dilim, lalo na kung walang mga palatandaan sa lupa? Pero para sa isang salagubang, itong beetle, ang kasagutan ay nakasulat na sa kalangitan. Ang kamangha-manghang insektong ito na sikat sa paggulong ng bolang dumi ay mayroong napakaunikong sistema ng pag-navigate upang mailayo ang kanilang mahalagang bola mula sa mga kakumpetensya. Kailangan ng salagubang na gumalaw ng diretso. Ipinakita ng mga pag-aaral na ginagamit nila ang mga bagay sa kalawakan, celestial bodies, para dito. Sa araw, ang sikat ng araw ang nagsisilbi nilang gabay, ngunit ang pinakanakakamangha ay nangyayari sa gabi. Ang African dung beetles na may species na Scarabaeus satyrus, ang kauna-unahang hayop na natuklasan ng agham na kayang mag-navigate gamit ang liwanag mismo ng Milky Way. Umaakyat sila sa ibabaw ng kanilang bolang dumi, gumagawa ng isang maikling sayaw upang tingnan ang kalangitan, at pagkatapos ay ginugulong na nila ang bola. Ginagamit nila ang maaliwalas na guhit ng ating kalawakan bilang kanilang kompas. Dahil sa kakayahan na ito, hindi sila nawawala sa kurso kahit pa walang buwan sa gabi. Kaligtasan sa pamamagitan ng astronomiya. Sino ba naman ang mag-aakala niyan? Ang pananatili sa mundo ay hindi lang tungkol sa pagligtas ng sarili, kundi pati na rin sa pagpapatuloy ng kanilang lahi. At dito, ang clownfish or isdang Nemo na sumikat sa pelikulang Finding Nemo ay may napakakaibang estratehiya. Ang mga isdang ito ay namumuhay sa symbiosis kasama ng nakalalasong anemone. Bilang isang grupo na mayroong dominanting babae, isang lalaking nagpaparami, at ilang mas batang lalaki. Ang babae ang pinakamalaki at siya ang leader ng kanilang grupo. Ngunit, paano kung bigla siyang mawala o mamatay? Hindi magkakawatak-watak ang grupo at hindi sila maghahanap ng bagong babae. Sa halip, may mangyayaring talagang hindi mo inaasahan. Ang lalaking nagpaparami na dating partner niya ay magsisimulang magbago ng kasarian at tuluyang magiging babae. Lalaki ang kanyang katawan at aayusin muli ang kanyang mga reproductive organ. Pagkatapos nito, isa sa mga mas batang lalaki ang lalaki at siya ang magiging bagong partner nitong bagong silang na babae. Ang ganitong sosyal at biolohikal na pagbabago ay nagsisigurong makakapagparami pa rin ang grupo kahit pa nawalan sila ng leader. Isang kamangha-manghang halimbawa ito kung paano nakakahanap ang kalikasan ng hindi inaasahang solusyon
para masiguro ang pananatili ng kanilang uri, ang immortalidad. Pangarap ng marami, pero hindi ito katang-isip para sa napakaliit na dikya na tinatawag na Turritopsis dohornii. Itong nilalang na ito, na ilang milimetro lang ang liit, ay mayroong kakayahan na sumasalungat sa mismong konsepto ng pagtanda at kamatayan. Sa halip na mamatay, kapag tumanda na o kapag nahaharap sa masasamang kondisyon, gaya ng gutom, pinsala o karamdaman, hindi ito basta naglalaho. Sa halip, nagsisimula ito ng isang prosesong tinatawag na cellular transdifferentiation. Sa simpleng salita, binabaliktad nito ang sarili niyang siklo ng buhay. Ang matanda ng dikya ay bumababa sa dagat at muling nagiging pulip. Ang yugto nito noong ito ay juvenile pa. Mula sa pulip na iyon, sumisibol o naghihiwalay ang mga bagong dikya na genetically identical o magkapareho ng genes. Ang siklong ito ay posibleng maulit ng walang hanggan na siyang dahilan kung bakit ito itinuturing na biologically immortal. Oo, maaari siyang kainin ng mga maninila or mamatay dahil sa sakit, ngunit ang mismong katandaan ay hindi makakapatay sa kaniya. Ang nilalang na ito ang nagtatago ng sikreto ng walang hanggang kabataan. Isang sikretong ngayon pa lang sinisimula ng mga siyentista na tuklasin. Marami tayong makikitang halimbawa sa mundo kung paanong ang mga hayop ay gumagamit ng mga kasangkapan. Ngunit ang boxer crab, ito marahil ang pinakamalikhain sa lahat. Ang maliit na alimangong ito na karaniwang matatagpuan sa tropikal na karagatan ay nakahanap ng kakaibang kaalyado, ang mga nakalalasong sea anemone. Maingat niyang kinukuha ang isang anemone sa bawat sipit at iniiwagayway ang mga ito na parang mga boxing gloves o kaya naman ay mga pom-poms ng cheerleader. Ang mga anemone na ito ay may mga stinging cells na masakit manundot sa sinumang tangkang umatake sa alimango. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ng alimango ng perpektong sandata, hindi lang pangdepensa, kundi posibleng panghuli rin ng pagkain. Ngunit ito ay isang mutual relationship or kooperasyon kung saan pareho silang nakikinabang. Nakakakuha rin ng benepisyo ang mga anemone. Dinadala sila ng alimango sa iba't ibang lugar na nagpapataas ng kanilang pagkakataong makahuli ng makakain. At kung sakaling mawala ang isa sa kanyang guwantes, may kamanghamanghang kakayahan ang boxer crab. Maingat niyang hahatiin sa dalawa ang natitirang anemone. Ang bawat hati ay tutubo at magiging ganap na individual. Ito ay isang kahangahangang halimbawa ng symbiosis o ang paggamit ng mismong buhay na organismo bilang sandata. Sa madilim na kailaliman ng karagatan, kung saan halos wala nang nakakapasok na liwanag, may nabubuhay na nilalang na tila galing sa mga pahina ni H.P. Lovecraft, ang tinatawag na vampire ng impyerno. Sa kabila ng nakakakilabot nitong pangalan, itong pusit na may ulo, cephalopod, ay hindi naman umiinom ng dugo. Ngunit ang mekanismo nito sa pagtatanggol ay masasabing kakaibang nakademonyo. Kapag may banta ng maninila, gumagawa ang vampire ng impyerno ng bagay na wala ng ibang hayop ang gumagawa. Pinabaligtad niya ang lamad na nagdudugtong sa kaniyang mga galamay at ginagamit niya itong parang kapa o balabal para takpan ang kaniyang sarili. Ang loob na bahagi ng lamad na ito ay puno ng nakakatakot na mga tinik, kaya nagmumukha siyang isang bilog na may matatalim na balahibo. Pero hindi pa diyan nagtatapos. Mula sa dulo ng kaniyang mga galamay, naglalabas siya ng ulap ng bioluminescent na putik na binubuo ng daan-daang maliliit at umiilaw na bola. Ang light show na ito ay nakakabulag at nakalilito sa kalaban, habang ang vampira mismo na naging halos invisible sa dilim
ay mabilis na umaalis. Sa halip na maglabas ng tinta tulad ng ordinaryong pusit, ulap ng liwanag ang ginagamit niya. Isa itong kakaibang taktika na bagay sa kakaibang nilalang na ito mula sa kailaliman. At panghuli sa ating listahan, ang eleganteng pero lubhang mapanganib na secretary bird mula sa mga savanna ng Africa. Ang raptor na ito, nakilala sa mahaba nitong mga paa, ay hindi sumisikat dahil sa galing lumipad, kundi dahil sa kakaibang paraan nito ng panghuhuli ng ahas. Kasama na riyan ang mga lason tulad ng kobra at ulupong. Sa halip na gumamit ng tuka o matatalim na kuko, ang secretary bird ay literal na tinatapakan o kinikik ang biktima hanggang sa ito ay mamatay. Nagpapakawala ito ng sunod-sunod, mabilis, at hindi ka panipaniwalang malakas na sipa. Ang bawat sipa ay may lakas na 5 beses na mas matindi kaysa sa bigat ng sarili niyang katawan. Ang mahaba nitong mga paa ay nababalutan ng makakapal na kaliskis na nagsisilbing proteksyon laban sa kagat ng mga ahas. Umaaligid ang ibon sa paligid ng ahas, iniiwasan ang bawat pag-atake nito at nagpapadala ng mga sipa na eksaktong tumatama sa ulo at gulugod hanggang sa tuluyan nang hindi makakilos ang biktima. Ang pamamaraang ito ay napakabisa na madalas itong ikumpara sa isang profesional na kickboxer. Ito ang malinaw na patunay kung paanong kayang gawing high precision at nakamamatay na armas ng ebolusyon ang simpleng mga paa na perpektong inangkop para sa pangangaso ng tiyak na mga biktima. Ayan, natapos na nating talakayin ang 20 pinakakaiba at pinakamahusay na paraan ng kaligtasan. Mula sa palakang bumabali ng sarili niyang buto hanggang sa dikya na tila hindi namamatay. Mula sa langgam na kamikaze hanggang sa butiking nagbubuga ng dugo. Ang bawat halimbawang ito ay isang tunay na hiwaga ng ebolusyon na nagpapatunay na sa pakikipaglaban para mabuhay, walang limitasyon o batas. Ang kalikasan ay hindi lang puro cute at malalambot na hayop. Ito rin ay mundo ng body horror, sandatang kemikal, panlilinlang at sakripisyo. Ang mga kahangahangang nilalang na ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano kadinamiko at hindi inaasahan ang buhay sa ating planeta at kung gaano karaming hindi ka panipaniwalang sikreto ang taglay pa nito. Maraming salamat sa pagtapos niyo sa panonood ng video na ito. Kung kasing interesado kayo tulad ko, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kapanapanabik na istorya. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa mga paraan ng kaligtasan na ito ang pinakanamangha sa inyo? O baka naman may alam pa kayong mas kakaibang halimbawa? Ibahagi nyo ang inyong sagot sa comment section. Gusto ko ring mabasa ang inyong mga opinyon. Hanggang sa susunod.